matatagpuan sa Proverbs chapter Sino bang may baril? Proverbs chapter 6. Naisulat mo ba yung sister? Wala? Naisulat. Okay. Sino man di nagagat nga mangbasa, basahan naman. Pagilisan mo. Ayan. Para mahit natin. Okay. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Sabay-sabay tayo. Okay. 1, 2, 3, go. Good hands his sluggard, considers his ways and wise. It has no commander, no overseer or ruler. Yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. How long will you lie there, you sluggard? When will you get up from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little holding of the hands to rest. Poverty will come on you like a bandit, and scarcity. Okay. Thank you very much, Sister, na naisambot mo. Okay, so mga ganito, alam ko na, ang teksto na ito ay hindi bago sa inyo, kundi popular na ito. Pero, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng mga ibang new revelation o nais ng Diyos na mapaalalahanan tayo, mapalagipan tayo tapnon, mas lalong mapalakas ang ating pananampalataya. Maridayaw daapong Lord God. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, makinig kang maigi. Agdengag ka nga nalain ko ng diabay mo. Bakit parang pag-ingit? Okay, so mga ito, ang ating pag-uusapan, ganito ang ating tema, sabi niya. Praise God, taas. Yung tema natin, praise God. Okay, so dito, ang ating theme is, sabi niya, overcoming spiritual laziness. Yun ang ating topic. Overcoming spiritual laziness. Makikita natin na yung word na laziness, kahit popular, itibiyag tayo. Ito kalmay sa. Kahit nakasawan nga, yung word na laziness, ito Ilocano na, sadot-sadot, Tagalog, tamad, katamaran, sa Bisaya, tapulan. Praise God. So dito, mga kapatid, ito ay naging problema sa mga churches ngayon, kahit sa mga matagal ng Kristiyano o napakatagal ng church. Inabot na sila ng 50 years, 30 years, pero andito pa rin yung spirit of laziness. Hello? Glory to God. Yung word na hallelujah, yung paglaban sa katamaran sa espiritual, ibig sabihin, pagtuksa sa katamaran sa espiritual, yung word na katamaran, ibig sabihin, dito, neglect of spiritual discipline mo, labanan tayo, dali ko na tayo nga, yung word na saka na lang. Saka na lang. Labanan. Saka na lang. Okay? Ito ay napaka simpleng word, pero pag hindi natin naingatan, ito yung hihila sa ating buhay spiritual. And then, sabi pa niya dito, mga kapatid, na ang paglaban o katamaran, ibig sabihin, isulat niya pa ng neglect tayo. Anong Tagalog yung neglect?
Pagsuway. Pagpapabaya sa pabaya. O walang disiplina. Amen? Hallelujah. And then, para maunawaan natin maigi, katamaran, isudadjay ko na tayo nga sa kanalang. Paglaban means to fight or combat. Kahit nangasawan na di fight, paglabanan kahit nangasawan ka, nagpupursige ka na, makikipaglaban o labanan mo ang katamaran sa buhay. Yeah. Kasi kung minsan mga kapatid, ito ang nagiging problema sa loob ng church. Parang wala lang eh. Kasi nga gagangay lang nga. Gagangay, siyempre sa duda nga ro, doon ka namin nga ro, kasi nga mo. Nayanakak ka sa dot, dimbagkalak ka sa dot, madayak ton nga sa dot. Diba? May mga ganon. So dito makikita natin, katamaran, paglaban, pagpuksa means to destroy or eliminate. Kahit nangasawon nga eliminate talaga nga patayon, pukawon. Di termino, di kita sundalo, i-eliminate mo, pukawon. Dahil nga katamaran, di biyak tayo. Madadayaw ti Apo Glory, tsaka amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, maghanda ka na, at ready ka na, madadayaw ti Apo. Eliminate. Kahit nakasawan, puksain natin ang katamaran sa ating mga buhay, amen. Ang katamaran ay laging binabanggit kay Jesus Christ. Di ba? Bago may pako sa cross, sabi niya sa mga apostol o sa mga adalan, maiwan kayo dito at pupunta ako doon sa bundok na manalangin. And then sabi niya, makipagpuyat kayo kanya. Ibig sabihin, makisabay kayo sa akin ng panalangin. Pero ano ang nangyari? Nung nagpe-pray si Jesus Christ, hallelujah, glory to God, idakar kararak niya ako Jesus, sige tok-tok, tibantay, katigyan ako nanang, nagsangit, tinapalalo, katang na may ladawan niya, rigat na, pagkatapos ng kanyang prayer, nung pumunta sa mga kanyang adalan, disipulo, nakita na ida nga natulog. Kaya sabi niya sa kanila, maging alert kayo, huwag kayong matulog, manalangin kayo. Kahit nangasawan kakapsat, nga na Jesus Christ, pati sa mga disipulo, nabanggit yung word na katamaran. Huwag kayong maging tamad sa panalangin. Dapat alerto kayo. Glory to God, amen. Hallelujah. So dito, makikita natin na hindi lang yung word ni Jesus Christ na nagamit ito, kundi pati sa loob ng iglesia. Hallelujah, glory to God. Sabi niya dito, doon sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 to 12. Hallelujah, glory to God. Ada magbasa din tayo muna, sister? Wala? Okay? Pananadyan ni Apostol Pablo, nga kunan nakadakwadang, nga hanak, hindi ako pumunta dito para maging pabigat sa inyo. Hindi ako naparito para maging pabigat sa inyo. Magtrabaho kami para sa akin, makatulong lang sa inyo, para ma-maintain, masustain ang trabaho ng ating Panginoon Diyos. So ano ang sabi niya doon? Sila Apostol Pablo, nagtrabaho da. Isurya ko natin yung tent making. Kat ko na nagdi kakabsat, katakwadang, hanyo nga pakanan ti salot. Huwag yung pakainin ang mga tamad. Huwag yung pakainin ang mga tamad. Glory to God. Pero spiritually speaking, hallelujah, glory to God, kinakailangan nga kanya tayo, makita tayo di kinapatid, tina-spiritual nga panagtaraon tayo han tayo kumagsansalot. Huwag tayong tamad-tamad, amen? Walang tamad na Kristiyano, amen? Hallelujah! Praise God, palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos, glory to God. Kaya, mga kapatid, kung may tamad dito sa inyo, dapat magbago ka na ngayon. Glory to God, amen po ba? Amen? Sino ang tamad sa inyo? Pakitaas ang kamay. Sino ang masipag? Pakitaas ang kamay. Wala rin? Humble kayo? Amen.
Glory to God. Alam ng ating Panginoon kung sino tayo sa harapan niya. Malalayaw tayo. Amen? Hallelujah! So dito, sinabi ni Pablo, magtrabaho sila at bawal ang tamad. 1 Thessalonians chapter 3 verse 6 to 12. Sabi niya doon, huwag niyong pakainin ang tamad. Huwag niyong pakainin ang mga tamad. Hallelujah, glory to God. So, agad-agad kami ito yung agluto at pakanan na kami. Yung lang. Glory to God. Amen? Okay, ngayon number 1. Tingnan natin yung mga causes o saan nanggagaling ang katamaran. Okay? Overcoming spiritual laziness and then main causes of spiritual laziness. Itagalog natin. 1, 2, 3, go! Dahilan ng pagiging, dahilan ng pagkamaran, spiritual na katamaran. Praise God! Sabi nga dito, hallelujah! Mga dahilan ng spiritual na katamaran. Ha? Tama ba yung grammar ko sa Tagalog? Tama, amen? So makikita natin mga kapatid na may pang pinanggagalingan pala ang katamaran. At dati pagdapuan ti kinasadot. Aminin natin. Hindi lang kayo, pati ako. Ang salita ng Panginoon ay para sa akin din. Malidayaw ka po, Lord. Amen? So dito number 1, basahin natin. 1, 2, 3, go! Lack of motivation. No kita di Iloka ay Tagalog na yung motivation, motivasyon. Wala naman lang. Sabali lang ta, be as in victory. Motivation, ibig sabihin, hallelujah, glory to God, kakulangan ng layunin o pagganya. Ang kakulangan ng malinaw na direksyon o motivasyon. Yun ang nais ng Diyos. Ibig sabihin, kulang sa motivasyon, ibig sabihin yan, walang tamang direksyon sa buhay. Amen? Iso nga, tibiyag tayo, nakurang di pang nakamotibasyon tayo, motivation tayo, kahit nangasawan, dahil direction tibiyag tayo, awan. Iso dahil di pagtaudan, dahil ko na tayo nga kinasagot. Right? Amen? Amen? Hallelujah, glory to God. So dito, makita natin pangalawa. Glory to God. Letter B, pagiging Palaas. basahin natin 1, 2, 3, go. Pagiging palaasa. Napakasimple, ano? Pagiging palaasa. Ano pa ito sa baling nga paling Bilokano tayo ni Pastor na Mabik, tulungan na kman dyan. Palaging palaasa. Panpanama. Laging palaasa, ibig sabihin, laging nagdidilindi. Umaasa na lang sa kasama yan. Nagigas natin? Palaasa, amen? Kahit nangasawan nga dito, may sanga, cause, one main reason nga titao kat agsalot. Bakit? Ta laging nakaasa sa ibang tao. Nakadepende sa isang. Kanayon namang namnawan niya sa bali na tao. Di bali ta, ni oray na awanak, adamat ni Margie nga umuno lang ang siya. Iso nga pauna, pag oray papaudi akta, adamat iso na. Palaasa, iyasa niya. Iyasa na niya bagbagin natin sa bali na tao. Okay? So, makikita natin pag ganun ang nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano, kahit nangasawan nga, hang ka nga, ang trabaho taad da, iti pangya sa asahang da dyan, trabaho ko man. Right? Amen? Kaya dapat, maaga ka. Amen? Amen? Hallelujah, glory to God. And then, lack of motivation, pagiging palaasa, ang paniniwalang hindi kayang kumilos ng mag-isa at kailangan laging may nagtutulak sa kanya. Napakahirap kung pinag-aralan ito, tama ito.
Ang dami din kita, agi purpur, depende na dyan, itulak mo iso na siyempre, kung baby pa siya, tulungan mo siya. Na. Tinutulungan mo siya. Bitbitan mo iso na. Nga ko na ng Apostol Pablo na hindi laging kayo ay bata, kundi dapat kinakailangan na tumayo kayo sa sariling paa. Exercise. Glory to God. Kaya mga kapatid, huwag nating hintayin na may agiduron pa'y kada tayo. Madadayaw tayo, amen. So nga mo, yung story ni Pastor Delphin, hindi ko makalimutan mo. Nagkakaroon ti contest, di binay, pinaspasan ti ko, yung pinakamabilis niya, no? Tumawid sa ilog. Contest ito. Ang masama, may mga buhaya doon na, na nakabang. Inchik ka no, nagpartak, iliting magpak, kinagat nga dagos ti buhaya. Hindi ka no hapon, kasi man lang na ibos. Hindi ka no Pilipino, nagpaspas, nakabalas yung isuna. Ang problema, bumalik doon, sino ba ang nagtulak sa akin? Kaya mga kapatid, there is a time for everything. Kahit nangasawan hindi lahat, lagi kang tinutulak. Dapat may sarili kang desisyon sa buhay Spirit. Palakpakan tayo niya po Diyos Maria. Okay? Hallelujah! Lack of motivation, pagiging palasa, and then low self-esteem. Low self-esteem, ibig sabihin dito, hallelujah, glory to God, duda sa sarili. Pag-aalanganin nga, duda sa sarili. Kaya nga tayo ito maribig, kaya ko itong matamabig, kaya ko nga, duda sa sarili. Yan. Alam niyo ang isang karpintero, kahit hindi niya alam, sinasabi niya na kaya ko ito. Diba? Nagigets natin? Kahit nasawan nga, walang duwa din sarili na kahit nasawan nga, hanggang duwa-duwa niya kakayanan na doon, di kat itry na, padasan na nga aramidan. Kasi pag hindi mo ginawa yan,